May lampas 1 milyong Pilipino sa kasalukuyan. Populasyong patuloy ang paglaki at pagdami. Sa patuloy na paglobo ng ating bilang, patuloy din ang problema ang kinakaharap ng ating pamahalaan. Mga problemang nangangailangan na agarang solusyon at permanenteng kasagutan. Kahirapan ang isa sa pangunahing problema ng bansa. Kahirapang bunga ng kakapusan na nararanasan ng malaking bahagdan ng mga Pilipino at ang malaking populasyon ng Pilipinas ang inuugnay sa suliraning ito. Sa mabilis na paglobo ng populasyon, nagiging mas mahirap ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman sa bawat mamamayan. Isang hamon sa pamahalaan na masiguro na ang bawat individual ay nakatatanggap ng sapat at natutugunan ang kanilang pangangailangan. Ang issue sa kahirapan at kakapusan sa likas na yamang tutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang naging dahilan ni Albay Representative Edsel Lagman nang ipinakala niya ang kontrobersyal na RH Bill noong 2011. Ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o mas kilala sa tawag na Reproductive Health Law o RH Law ang naging daan sa pagkakabuklod-buklod ng iba't ibang sektor ng lipunan na may kani-kaniyang layunin tungo sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan. Sinisiguro ng nasabing batas na hindi nito pinahihintulutan ng aborasyon o anumang uri nito. Hangarin lamang ng batas na ito ang makontrol ang tuluyang paglaki ng ating populasyon sa pamamagitan ng pagtitiyak na magiging universally accessible ang iba't ibang uri ng contraceptives tulad ng condoms, pills at iba pa. Gayon din ang fertility control, sexual education at maternal care na makakatulong makontrol ang paglobo ng populasyon. Sa isang konserbatibo at relihiyosong bansa gaya ng Pilipinas, naging kontrobersyal ang nasabing panukala. Mula sa simula hanggang sa ito ay maipasa. Marami ang sumuporta, ngunit malaking porsyento rin ang tumuto sa pangunguna ng simbahan na nangangambang bumaba ang moralidad ng mga Pilipino. Anumang batas na labag sa moralidad ng tao, kailanman ito hindi magiging isang legal na batas para sa simbahan. Hindi nangangahulugan na ipinasa na yung batas, ang lahat ay obligado na mag-avail ng kondom, mag-avail ng pills. Dahil lahat ng mga ito ay anti-life. Yun ang mga humaharang sa buhay. Ang buhay na ibibigay niya ay ganap at kasiyasiya. Pero sa family plan, of course, sa RH Bill, of course, against yung simbahan. Pero, gawin na hinahandle ng simbahan through mass lang nila, maglilisan, na pinababawal nila ang mga contraceptive, gawin na ina-accept din ng bawat pamilya, na-acceptance ng pamilya. Pero wala naman nagsasabi sa kanila na huwag kayong gumamit. Hindi naman pinopromote ng city government ng City Health Office na bawal ang madami. Isinagawa ang social experiment na ito para matukoy kung gaano ba kabukas ang isipan ng mga ordinaryong mamamayan ukol sa malayang pagtatanong kung saan ba makakahanap ng contraceptives na tulad ng condoms. Pero wala naman
Alam naman natin, mga kabataan ngayon, mas aware na sila sa, sabihin na natin, yung mga sex na ganyan, porno. Kalimitan kahit nga yung mga teenager, I mean, yung 10, 11, 12, doon pa lang aware na sila. Dead na lang sila. Meron talaga namang hindi alam. Halimbawa, ako, tinanong mo ako, dead ma ako. Kasi, parang wala lang, binabaliwala lang nila sa isip nila. Alam nila yun. Pag may condom is magsisex. Alam natin yun. Kaya yung iba nagtatawanan sila na ganun reaction na, ay, tumodel ka na, mag-boyfriend ka, gagawa sila. Alam nila yun. Tandaan mo, in teenager ngayon, masyado ng matatalino. The impression of those students probably that had been that were asked about where those condoms can be bought. So you know the reaction. They are not. It seems that they are not open for a while. That those young ones, they are not open to this kind of view or idea. We do not know their orientation, how they were oriented in such a way that we do not know what their as to how they were informed, probably by their parents, probably by their community. Mahirap talaga yung mga anak. Setting aside the issue of the financial aspect, yung traditional belief, ang nanay nanganganak, kalahati niya, nasa nanganak ang lalaki. Kaya talaga, maaaring ganun lang. Yung iba concern, kaya, ganun, yung in favor. But you go with the general rules. Ang tao ay yaman ng bansa. Siya ang lakas na susi sa pag-unlad ng isang lipunan. Sa tunggalian ng Estado at simbahan ukol sa isyu ng RH Law, na ipakita ang pagpapahalaga ng dalawang panig sa kapakanan at kahalagahan ng tao bilang isang yaman ng bansa at bilang isang may buhay. Bilang isang mamamayang may kalayaan at pinagbumula ng puwersa ng pagbabago. Nasa iyong pagpapasya kung alin sa dalawang panig ang iyong papakinggan at pipiliin. Your choice, your method.